In the shelter of thy wings, I will hide in thee, hide in thee. There is no other place that I would rather be than in the shelter of thy wings. I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of thy wings. In the shelter of thy wings, I will hide in thee, hide in thee. There is no other place that I would rather be than in the shelter of thy wings. I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of thy wings. In the shelter of thy wings. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyo. Wini-welcome uli natin ang pagdating ni Pastora. Ayan na siya. Tagal-tagal rin silang nawala. Naririto na rin si Pastora Rebecca, yung ate ko, at saka yung mga bisita natin, sila Micah, ang pagbabalik, si Shalib. Meron na ulit tayong custard cake at saka cookies. Good morning po sa lahat ng naririyan. Happy Sunday po sa inyo. Happy birthday, Arlene. Birthday ni Arlene ngayon. Arlene, batiin niyo muna. Malbakal. Arlene, happy birthday raw. Happy birthday. Napakasaya nila, di ba? Si Jason, kumusta ka na? Namimiss ka na namin, ha? Mga kapatid, lalaktaw na tayo dun sa mga pinag-aaralan natin at meron na lang tayong i-discuss na isang mangyayari pagdating natin sa piling ng Panginoon. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo, masarap palaging mag-usap tungkol sa mga makalangit, no? Sa mga mangyayari sa kalangitan. Pero hindi tayo tinawag ng Panginoon para palagi na lamang nakatingin doon at makalimutan natin yung mahalagang tungkulin na naririto. Isang bagay na napakaganda pag nasa Panginoon ka, hindi ka nag-aalala kailan man darating ang Panginoon, kailan man wakas, ano man ang susunod na mangyayari sa hinaharap, dahil alam mo, ikaw ay secured. Amen? Amen. May tatak ka. Alam mong ikaw ay sa Panginoon mauuwi, kaya hindi ka nag-aalala. Pero sa umagang ito, nais kong mag-discuss tayo ng isa na lang na actually, meron pa mas matindi dito pero wag na nating i-discuss ngayon. Revelation chapter 19, Pahayag chapter 19, isa sa mga napakagandang pangyayari na nag-iintay sa atin pagka tayo ay nandoon sa piling ng Panginoon. Pahayag chapter 19, verse 5 to 9. Pahayag chapter 19, verse 5 to 9. Basahin po natin.
handaan sa kasal ng tupa. Sino sa inyo naka-attend na sa pinaka-engranding kasalan na maiisip nyo? Sino rito ang nakakita na nung talagang engranding kasalan? Meron akong na-attend na wedding anniversary sa Mandarin Oriental yata, Manila, sa Makati. At 10 course meal, 10 putahe. Bukod pa yung yung dessert. Ang matindi nito, kada putahe nakalagay sa isang plato. Halimbawa, roast beef. Roast beef, lalagay diyan, roast beef. Tapos mo kumain, aalisin yung lahat ng gamit, panibagong putahe na naman, panibagong plato na naman. So napakahirap siguro nung trabaho nung tagahugas doon. So yun na yung nakita ko. Pero alam niyo sa langit, sino kaya ang papantay pagka ang Panginoon na nagplano ng isang handaan? Basahin natin Pahayag chapter 19 verse 5 hanggang 9. Kita niyo na? Pahayag chapter 19 verse 5 hanggang 9. Sabay-sabay natin basahin. Tayo pong lahat. Pagkatapos, may narinig akong nagsalita mula sa trono. Purihin natin ang Diyos, kayong lahat na naglilingkod sa Kanya ng may takot, dakila man o hindi. Pagkatapos muling may narinig ako, parang ingay na napakaraming tao na parang lagaslas ng talon o dagundong ng malakas na kulog. Ito ang sinasabi, purihin ang Panginoon sapagkat naghahari na ang Panginoon na ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magalak tayo at magsaya at purihin natin siya sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng tupa at nakahanda na ang kanyang nobya. So, narinig ni John isang malakas na tinig na parang napakaraming taong nagsisigawan. Alam niyo yung sa dulo ng kasalan, yung kiss the bride? Kiss the bride! Tapos pagkatapos ng halikan, yung palakpakan, may nakita silang, may narinig si John na, uy, lakas ng tunog. Ang aming tao, nagsisigawan sila sa galak. At ano yung sinasabi nila? Dumating na ang paghahari ng Panginoon. Dumating na ang oras, ikakasal na ang tupa. Nakahanda na ang kanyang nobya. There will be a marriage in heaven. And ano kayang klaseng I wonder how this marriage in heaven, pagka ang banal na espiritu ang marriage planner, ano kayang klaseng pagkakaayos, ano kayang table setting, ano kayang, mga kapatid. Verse 8, pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. Mga kapatid, ito patalastas lang Kasi palaging umiiral ngayon, maraming mga nagtuturo ngayon na ang biyaya ay niligtas tayo dahil dyan. At totoo po yan. Pero palaging parang kasunod ng mga pangangaral na yon ay, at dahil nasa biyaya ka na, kahit ano na gawin mo, huwag ka na masyado problema sa mga bagay. Kahit na magkasala ka na magkasala. Alam nyo, ito, revelation na to, kasalan na ito, binabanggit pa yung mabuting gawa Pagka ikaw ay biniyayaan ng Diyos, palaging kadikit sa'yo yung paggawa ng tama. Amen? Amen. Hindi po pwedeng biniyayaan ka ng Diyos at bahala na kung ano gawin mo sa buhay mo. No. Automatic yan. Pag ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo, ang kusang lumalabas sa iyo ay tama, kabutihan. So anyway, ito, kasala na. Babu, ito na. Verse 9. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang mga inimbitahan sa handaan sa kasal ng tupa. At sinabi pa niya, totoo ang mga sinasabing ito ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, imbitado ka sa kasalan. Imbitado ka sa kasalan. Ikakasal ako doon sa langit. Sige, sabihin nyo, ikakasal kayo sa langit. Magsalita ako. Sabihin mo, ikakasal ka sa langit.
That is one wedding you should never miss. Amen. The wedding in heaven, one wedding you should never miss. Amen. Amen. Huwag ka na makadalo sa kasalan ng best friend mo, sa kasalan ng magulang mo, ng kapatid mo, kababata mo, kaklase mo. Tiyakin mo lang na ikaw ay naririto sa kasalan na yan. That wedding, grand celebration. The bride of the Lamb. Oh, hallelujah. Isaiah 54 verse 5. Isaiah 54 verse 5. Noriel, bilisan mo i-type. Isaiah 54 verse 5. That wedding in heaven, mga kapatid, alam nyo, yung ikaw ay nasa Panginoon, it is more than just a free pass or it's more than just yung parang free coupon na it saves you from hell. Yung mapunta ka sa Panginoon, hindi lang yan, ay sa wakas at least naligtas sa impyerno, kahit na ano, basta ligtas sa impyerno. Kayang-kaya kang iligtas ng Panginoon sa impyerno, pero higit pa ron yung nag-iintay sa iyo sa kalangitan. Yung sinabi na ito na buhay na walang hanggan, ito ay buhay na lubos, buhay na ganap, ito ay buhay na, kumbaga, it's a perfect life. Hindi pa natin alam yan kung ano yan. What is a perfect life? Sabi ng Panginoong Jesus sa John 10:10, akala kasi natin dito sa lupa maa-apply yun eh. Yung magnanakaw ay dumarating, the thief cometh forth not but to steal, kill, and to destroy. I have come that they might have life more abundant. Dumating ang Panginoong Jesus para tayo ay bigyan ng buhay na ganap, mga kapatid. Sa langit natin mararanasan yung talagang kalubusan nung buhay na ganap na yon. Isaiah 54 verse 5, basahin natin. Kaya po lahat, sapagkat ako na may likha sa iyo ay para mong asawa, Panginoong makapangyarihan ang pangalan ko, ako ang banal na Diyos ng Israel, ang iyong tagapagligtas, tinatawag akong Diyos ng buong mundo. Hallelujah. Hindi naman ibig sabihin na huwag nang magpakasal dito sa lupa. Planuhin nyo pa rin yung kasalan. Pero kung tayo ay na-excite sa kasalan dito sa lupa, mga kapatid, only in the Spirit will we be able to, yung talagang anticipate, yung ma-excite talaga doon sa mangyayari sa kalangitan. Ang sabi rito, akong may likha sa iyo ang para mong asawa, Panginoong makapangyarihan ang pangalan ko. God wants a relationship with us. At anong malapit na relationship? Kaibigan o magkapatid? Ano mas malapit na relationship? Kasi tinuring tayo ng Panginoon na kaibigan eh. Pero tinuring niya rin tayo na kapatid. Ano ang mas close na relationship? No, mas madikit, magkapatid o mag-ama? Mag-ama? Messi, umpisa pa lang. Mag-ama. Ano mas malapit na relasyon? Mag-ama o mag-asawa? Mag-asawa. Yung pinakamalapit na relasyon na pwedeng mangyari sa pagitan ng tao at Diyos, yun ang layunin ng Panginoon sa atin. Amen. Hindi lang gusto ng Panginoon maging Sunday attender tayo. Ay, tuwing Sunday, nandyan ako, may relasyon ako sa Diyos. No, He wants to be there with you every second of the day. Kasi sa marriage relationship, you become one. Ito, mga anak ko, hindi ako maghuhubad sa harapan yan. Pagka ako'y magbibihis, sasabihin ko, tumalikod ka, pumikit ka. O, malis kayo dyan, bibihis ako. Pero pagka yung asawa mo nandyan, kahit singit mo, nakikita. Napaamoy mo yung kilikili mo. Umuutot kayo na magkasabay. Naamoy nyo yung baho. Pero hindi kayo naaasiwa. Ganon ka-close yung Tingnan nyo sa Genesis. Punta kayo sa Genesis. Mga kapatid, yung relasyon sa Diyos, hindi lang yan relasyon sa church. Yung iba kasi sa atin may relasyon sa church eh. Yung iba may relasyon dun sa pastor.
Basta nandiyan si pastor. Pag wala si pastor, hindi ako ano, kaya lang ako nandiyan si pastor. Paano kung wala si pastor? Si pastora nandiyan. Wala na rin, umalis na rin. Yung mga anak. Genesis, tingnan ninyo kung ano yung sinabi rito. Chapter 2. Verse 22 hanggang 24. Genesis chapter 2, 22 to 24. Nasaan na yung sekretary ko? Hindi nagsusulat L'Oreal, bangon. Genesis chapter 2, 22 to 24, yung taga-talim. Basahin natin, tayong lahat. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto, at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay... Sabi ni Adan, you are flesh of my flesh, bone of my bone. Pag ikinasal naman tayo sa Panginoon, tandaan nyo, pagdating natin sa langit, eto pa rin ba yung katawan natin? Ganito pa rin ba yung balat natin? Yung buto po ba natin sa loob? Ganun pa rin? Yung dugo natin ngayon, ganun pa rin po ba? Ganun pa rin? We will not be in the image of our parents. Pagdating natin sa langit, yung wangis natin doon, straight from the power of God. A recreated being, isang glorified body. At sasabihin ng Panginoon sa atin, you are flesh of my flesh. You are spirit of my spirit. Ang kaluluwa ko ay nasa sa iyo. Ako nga lang ang talagang karapat-dapat para sa iyo at ikaw ang karapat-dapat para sa akin na makasal sa akin. And the two will become one. Ang inaasahan ko, kasi ang dami ko nang kinasal ang ini-imagine ko at alam ko namang ako'y kapos. Papaano yung seremonya na gagawin para pag-isahin tayo sa Panginoon. John chapter 3, verse 22 to 30. Pero babasahin na lang natin yung verse 27 to 30. John chapter 3, verse 22 to 30. Marami na ako naranasan na kasalan, marami na akong luha na nakita ko sa kasalan, ngiti, kilig. Nothing will compare. Pagka yung isang being na mula sa hininga ng Diyos ay babalik ngayon sa harapan ng Diyos na nagbigay sa kanya ng hininga at sila ay pag-iisahin. Pwede po ba yon, Pastor? Flesh and spirit, pinag-isa nga sa Panginoon Flesh and spirit, pinag-isa sa Panginoong Jesus. Good morning po dyan sa mga nasa... Saan ba kayo, Johnny? Dubai yata kayo. John chapter 3, verse 22 to 30. Pero basahin na lang natin yung 27 to 30. Ang sitwasyon po rito ay ganito. Nagbabautismo na ang Panginoong Jesus. Nagbabautismo rin si Juan Bautista. Unti-unti nang dumadami yung sa Panginoon nagpupunta. Nawawalan na ng tagasunod si John the Baptist. Tapos tinanong nila si John the Baptist. Tapos ito sinagot ni John the Baptist. Verse 27 na lang po tayo magbasa. Tayong lahat. Sumagot si Juan, walang magagawa ang tao kung hindi ipahintulot ng Diyos. Kayo na rin ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lang akong sugo na nauna sa Kanya upang ipahayag ang pagdating niya. Verse 29. Kagaya sa isang kasal, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal at ang abay na naghihintay ay natutuwa sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ganon din sa akin, tuwang-tuwa ako ngayon na lumalapit na ang mga tao kay Jesus. Kailangang lalo pa siyang makilala at ako namay makalimutan na. Praise God. Si John the Baptist raw ay parang alam niyo yung parang best man. Nandoon siya hanggat hindi pa dumarating yung talagang ikakasal. At pag ayan na silang dalawa, yung mga abay, parang abay raw si friends of the groom, nasa gilid raw at nakangiti.
Maliban na lang kung yung best man yung karibal pala. Habang nagsasalubong yung babae at lalaki. ano ko, tears of joy para sa inyo. Dapat yan eh. Pero ito si John ay tuwan-tuwa siya na nawawala na siya ng tagasunod at napupunta sa Panginoon. So, alam nyo, Old Testament pa lang, umpisa pa lang ng ministry ng Panginoon, ipinapahayag na yung ganitong relationship na gusto ng Diyos na maibigay sa atin na magkaroon tayo yung isang love relationship. Hindi relasyon sa church. Na ibatas sa church namin ito eh. Bawal kasi, sinabi kasi, bawal ito. No. It's a love relationship na kaya mo ginagawa ito ay dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon. Hindi ka tingin ng tingin sa mga tao, kaya ako lang naman ginawa to dahil sa Kanya eh. Dahil kung kaya mo ginawa ang isang bagay dahil sa isang tao, kaya mo rin hindi magagawa yung isang bagay dahil din sa isang tao. Kasi ganito ginawa nito, kaya hindi ko na kayang gawin ito. It is a love relationship. Dahil pagmamahal mo sa Panginoon, kaya ka nakakakilos. Amen? Nabawasan yata nag-amen sa inyo. Amen. Yun. Tinitiyak ko lang. Sino nakatulog? Nalaglag ang Biblia, baba. Next, 2 Corinthians chapter 11 verse 1 hanggang 3. Ikalawang Korinto verse 11, chapter 11 verse 1 hanggang 3. 2 Corinthians chapter 11, 1 and 3. 1 to 3. Napakaganda nito. Basahin natin. Praise the Lord. Verse 1, basahin natin. Ikalawang Korinto, chapter 11, verse 1 to 3. Sabi rito, pagpaumanhin ninyo kung ngayon ay magsalita ako na parang hangal, makadiyos na pagsiselos kasi ang nararamdaman ko para sa inyo. Sapagkat tulad kayo ng isang dalagang birhen na ipinangako kong ipapakasal sa isang lalaki, si Kristo. 3. Pero nag-aalalaan na ako na baka malinlang kayo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas at nawala ang inyong taus-pusong hangaring sumunod kay Kristo. Hindi yan yung nag-aalala si Pablo, baka mawalan ako ng miyembro. Hindi, kaya si Pablo ay nag-aalaga, kaya siya nagtuturo, ay dahil ipiniprepare niya, kasangkapan siya ng Panginoon para i-prepare yung bride of Christ. Yan ang tungkulin namin, mga kapatid. Kaya nagtuturo sa inyo, kaya minsan nire-review kayo, sinasaway kayo, sinasabi ito ang dapat. Dahil ang Holy Spirit ay kumikilos mula sa amin, papunta sa inyo, para i-prepare ka. Sabi ng daddy ko, ang Holy Spirit, yan yung parang make-up artist. Tinatanggal-tanggal yung mga dapat tanggalin. Pinapaganda yung mukha mo. Naayos yung buhok mo. At sabi ni Apostol Pablo, naku, nagsiselos ako, baka tumalikod kayo para kasi kayong babaeng birhen. Inano ko na kayo, ipinangako ko na kayo, na kayo'y ikasal. Hindi lang ito, ang Diyos, hindi uhaw sa servant ang Panginoon, hindi niya kailangan ng alipin. Hindi pa tayo nililikha, nandiyan na ang Panginoon. Hindi pa nililikha itong lupa natin, itong earth. Nandiyan na ang Diyos. Okay na, wala siyang problema. Gusto niya magkaroon ng karelasyon. Gusto niyo ba ng relationship sa Panginoon? Amen. Yung iba siguro, ang gusto nilang relationship master to servant relationship. God wants to take you deeper. Kaya pagka tayo ay nagkakasala, anong tawag ng Biblia doon? Pangangalunya. Pagka ikaw ay tumitingin sa ibang Diyos, ang tingin sa iyo ng Panginoon, nangangalunya ka. You are unfaithful. Kasi it is personal for God. Hindi ito organizational, hindi ito structural, hindi ito systematic na pamumuhay. No, this is personal, purely personal for God. Minahal ka niya ng matinding pagmamahal. Jeremiah 31:3 yata yun. I have loved you with an everlasting love. Ganong pag-ibig ang binigay sa atin ng Panginoon.
At sinong magpapakasal sa isang taong hindi naman ganun katindi yung pag-ibig na igagawad niya? Nakita na ba kayo ng gusto magpakasal dahil sa kayamanan lang? May mga Christians na ganyan eh. Kaya magpapakasal sa Panginoon dahil sa kayamanan. Pagpakasal ako doon para okay, mayaman na ako. Ano sa Panginoon ako para pagpapalain ako. Akin yung hatak, kasaganaan. Bawat puro kasaganaan sa lupa, kasaganaan sa lupa, kasaganaan sa langit, yung yaman. Kaya pag dumating yung mga tukso, pag dumating yung mga pagsubok, pag hindi tinugon ng Panginoon yung prayer, medyo, kasaganaan, kapayapaan. Naku, dinala doon sa lugar na ang daming pagsubok. Baka tayo ganun lang, mga gold digger Christians, tagahita ng kayamanan ng Diyos, pero hindi nagbibigay ng affection sa Kanya. Gusto ng Diyos ng love relationship. So you're invited to a wedding. At palagay ko, hindi ko masabi na yan na yung pinakamatinding reward natin. Meron pa kasing isa pang mangyayari sa langit na sa ibang pagkakataon na siguro yon. Pero yung makasal ka, praise God, 5:56, 4 minutes. Yung makasal ka sa Panginoon, imagine ninyo, nandoon ka, naglalakad ka roon, nandoon tayo as a church. Tapos meron tayong dwelling. May nabanggit tayo kahapon, may nabasa tayo, pero hindi na natin diniscuss, yung New Jerusalem. Tahanan ng bride yun dito sa lupa. Hindi itong lupa na ito Lilikha ang Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. Di ba sabi niya, I make all things new. Kasi yung New Jerusalem, may sukat yun Very quickly. Yung binasa natin, Revelation chapter 3, Pahayag chapter 3. Hindi na natin babasahin ng todo-todo Revelation chapter 3. Sa verse 12. Revelation 3:12. Ang magtatagumpay ay gagawin kong parang haligi sa bahay ng aking Diyos at hindi na siya alis doon. Susulat ko sa kanyang pangalan ng aking Diyos, pangalan ng ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. Susulat ko rin sa kanyang aking pangalan. Meron raw isang bayan na bababa mula sa langit papunta sa lupa. Take note, hindi na yan yung lupa na ito Kasi kung lupang ito yan, palagay ko, magiging kakatuwa ang itsura. Kasi itong New Jerusalem na ito, may sukat ito. Revelation chapter 21, verse 15. Revelation 21:15. Ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay may dalang panukat na ginto upang sukatin ang lunsod, pati na ang mga pinto at mga pader nito. Kwadrado ang sukat ng lungsod. Pareho ang haba at ang luwang, 2,400 kilometers. Ganoon din ang taas nito. At yung pader niya, 64 meters. Gano'n kataas ang 64 meters? Mas mataas pa dito. Pader pa lang yon. Tapos yung taas ng bayan ay 2,400 kilometers. Alam niyo ba, kung ilalagay yung 2,400 kilometers sa Earth, ito yung mundo, tapos may nakauwang na ganyan. Para ka may straw. Kaya nga, may nabasa ako aklat, 1 minute before you die, na sabi nila, may paniniwala yung iba na marahil para maging proportional itong city na ito dun sa mundo. Kailangan yung mundo kasing laki ng Jupiter. Yung bagong lupa na lilikhain, ganong kalaki. Para maging proportional, isang bayan lang yon. At ang tawag dyan, chapter 21, verse 1 and 2. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa, naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa Diyos doon sa langit. Wow! Ang sarap niyan. Sakay tayo, nakasakay tayo doon. Bumababa yung lungsod, hindi ang tao ang gumawa. Ang Diyos ang gumawa, prefabricated dwelling. Alam niyo yung mga bahay na ready-made na? Tapos dinadala sa isang lugar. Ito, ready-made city. Bumababa
dun sa langit binuo. Ang tanong ko dyan, gawa na kaya ngayon ito? O kasalukuyang ginagawa? Kasi masarap sigurong panoorin paano ginagawa. Paano lumilikha ang Diyos. Paano siya naghahanda ng tahanan. Yung mga nasa langit na ngayon, nakikita nila yung mga preparations na nangyayari dun eh. Sarap siguro nun. Daddy ko, nakikita niya na yun, kung paano ginagawa yung mga ano. Tapos, bumababa, mga kapatid, bababa sa lupa. Wow! Yun ang vision. Ngayon, tingnan nyo kung anong description sinabi dyan. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa Diyos mga sa langit. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal, handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong ng lalaking mapapangasawa niya. Napakaganda. At pagkaya nang iisipin mo, anong meron dito sa mundo ang kukumpara dito sa ating mga pinag-usapan itong nakaraang linggo? What does earth have to offer us? Anong pwedeng itumbas ng lupa para dito? Para minsan talikuran mo ang Panginoon. At sabihin mo, hindi naman sulit eh. Sige nga, pag tumalikod ka sa Panginoon, anong pwedeng pantumbas na pwede mong makuha pag umalis ka sa Panginoon? Pag ikinahiya mo ang Panginoon, pag hindi mo ipinaglaban ang pananampalataya sa Panginoon, pag tumingin ka sa isang kapatid at natisod ka, tumalikod ka dahil sa kanya, alam mo nagkamali siya, ikaw naman natisod, pareho kayo sa kapahamakan. Anong merong nag-iintay sa'yo? Anong kagalakan naman meron dito sa lupa? Pantumbas siya, ikakasal ka sa Panginoon. Will anything even match the glory, the grandeur nung ikakasal ka sa Panginoon? At pag naiintindihan mo to in all God's Spirit, ang marirealize mo, nothing on earth will satisfy. Di ba may kantang ganyan? Nothing in this world can satisfy. It is your love, it is your goodness, it is your... Hanapin nyo ngayon. Kantayin natin bukas ng umaga. Oh, hallelujah. Mga kapatid, pakatibay tayo sa Panginoon. Magpakatibay. Focus your eyes on the Lord. Focus your eyes on heavenly things. Sabi ni Apostol Pablo, Colossus chapter 3. Ang dami pa natin pwedeng pag-usapan. Pwede pang nagbigay ng description sa Biblia kung ano itsura ng lupa na gagawin ng Panginoon. May mga relihiyon na nagsasabi, ito ng lupa na ito, dito na ito, eto na yan. Ay nako, sa kanila na lang ito, susunugin ng Diyos ito. Gagawa ang Panginoon ng panibago. Ano yung sinabi ko? Colossus chapter 3, hindi pa hayag chapter 3. Colossus chapter 3. Verse 1, basahin natin. Colossus 3:1. Binuhay nga kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yun yung matindi ron eh. Nandoon ang Panginoon. At hindi lang siya nandoon. Ikakasal ka sa Kanya. This union between God and man, itong union na ito, posible na yan. Ngayon, hindi posible yan. We do that in spirit. Pero pagdating doon, hindi na tayo flesh and blood ron. So this union, na yung dalawa ay magiging isa. Wow. Nakasal ka nga rito sa lupa. Ang grande nga ang kasalan mo. Ang dami mo ngang handa. Ang dami mo nga abay. Sa impyerno ka naman napunta. Okay na yung simpleng kasalan. Ang mahalaga, kayong dalawa. May kinakasal akong ganyan eh. Nagkakapuspusan kami. Nag-speak in tongues yung ikinakasal ko eh. Sabi ko, hindi lang ito ngayon. Darating ang panahon, itong ginawa nating kasalan nito, makikita natin ang talagang fulfillment nito sa Panginoon. Na ikakasal tayo sa Kanya at doon. Oh, ano kayang klase? Kasi dinideclare no ikinakasal eh. At ngayon, nais ko ipahayag na si Ginoong, ganito, at si Binibining, Hanilin, Arboleda, ay ganap ng mag-asawa
Paano kaya i-declare ng Diyos Ama yun? Imagine niyo, paano i-declare ng Diyos Ama yun? We are one in Him. Maging isa tayo sa Kanya. It is a mystery. Magtapos nga tayo sa aklat ng Efeso, chapter 5. Ephesians, chapter 5. Yan tayo magtapos. Verse 31. Ephesians 5:31. Sinabi sa kasulatan, iiwan ng lalaki ang mga magulang niya at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalaway magiging isa. 32, kamangha-mangha itong malalim na katotohanan na ipinahayag ng Diyos, isinasalarawan nito ang ugnayan ni Kristo at ng iglesia niya. Yung kasalan dito sa lupa, pinakikita nito yung ugnayan ng Panginoon sa atin. Hindi ko na kayang ipaliwanag ng mas maliwanag pa yan. I pray the Holy Spirit witness in you. O ano, mas mabigat ba yung pagsubok rito sa lupa kaysa sa kaluwalhatian na nasa langit? Hindi. Pero kung dito mo ifo-focus yung paningin mo sa lupa, para kang pinagbagsakan ng mundo. Pero kung ang kaisipan mo ay doon mo talaga itututok sa kalangitan, masasabi mo yung sinabi sa Roma chapter 8 verse 18. Ano mang tinitiis natin dito, wala lang ito. Hindi pa ito umabot sa kalingkingan nung nag-iintay sa atin sa piling ng Panginoon. Amen? Amen. Pasalamatan natin ang Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Hallelujah. Our groom, hallelujah. And now, Lord, dalangin ko, maunawaan ng bawat isa, gaano kami kasagana sa inyo, O Diyos. Help us to shed earthly worth, earthly value. Alisin namin mga makalupang kayamanan, pagnanasang yumaman, O Diyos, at makontento kami sa inyo, O Diyos. We focus on you. You are our riches. You are our pleasure, O Lord. And now, let the weak say, and now, let the weak hallelujah. Help us to realize how rich we are in you. Kahit naririto pa kami sa lupa, Lord, how rich we are in you. You supply all our needs, but you are our desire. Kayo ang aming kagalakan, kayo ang aming inaasam. Ibinibigay niyo ang pangangailangan, pero kayo ang aming inaasam, kayo ang aming desire, O God. For us, give thanks. Shia nararabase, shoko shindaya nararabasonto. Chika shaya nararabase. Glory to Jesus, glory to Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sige, pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat po sa inyo. Patawarin nyo kami. Kung minsan pakipot pa kami, parang kami pa ang dapat pakiusapan ninyo. Salamat sa inyo. Napakaganda ng inyong hinanda sa amin. Salamat po, Panginoon. We give you all the glory. Kaya ang buhay na ito, yung mga nalalabi pa rito sa lupa, dalangin po namin, Panginoon, magamit ninyo para makapagdala pa ng maraming mga kaluluwa sa inyong harapan. Gamitin nyo nawa ang aming mahinang kakayanan, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. We give you all the glory, O Lord. In Jesus' name, amen. Amen. God bless po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Edgar, bati mo na. Sino? Baba. Mga magulang.
Oh, yan to po, mga natulog sa church, mga ginawa na. Pen, bumati ka sa 9 de Pebrero. Oh, honey. Batiin ng Saudi. God bless po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Grabe, lamig ko ano. Nababad ba kayo? See you po tomorrow. Sa lamig.